Noong gabi ng Hunyo 28, 1973, sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez, parehong estudyante ng University of the Philippines sa Los Baños, ay dinukot ng mga tao ng yumaong alkalde ng Kalawan na si Antonio Sanchez at sa pilitang isinakay sa isang puting sasakyan. Dinala ang dalawa sa Erice Farm sa Barangay Curva na sinasabing pag-aari ng alkalde. Pagdating doon, dinala si Sarmenta sa silid ni Sanchez habang iniwan si Gomez na paluin ng mga tauhan ng alkalde, partikular sina Luis Corcolon, Rogelio Boy Corcolon, Zoilo Ama at George Medialdea. Pagkatapos noon, inutusan ni Sanchez ang dalawang lalaki na dalhin sina Sarmenta at Gomez sa Toyota Tamaraw FX. Sumakay din sa sasakyan ang mga suspek. Sinundan ni Pepito Kawit ang ginawa sa pamamagitan ng pagtama sa diaphragm ni Alan gamit ang likod ng rifle na nagdulot kay Alan na mahulog sa isang semento. Akala ni Brian patay na si Alan, pero sinabi ni Kawit, darating pa ang kanyang kamatayan. Si Aurelio Centeno, na kalaunan ay naging pangunahing saksi, ay sumama sa mga personal na katulong ni Sanchez na sina Edwin Cosico at Raul Alorico upang manood ng telebisyon sa katabing rest house. Sinabi ni Alorico kay Centeno na sabik na naghihintay ang alkalde sa grupo at nag-aalala na baka hindi sila dumating. Bandang 1:00 ng umaga. Nang susunod na araw, si Eileen na umiiyak ay hinila palabas ng rest house ni na Luis at Medialdea. Magulo ang buhok, nakatakpan ang bibig ng panyo, nakatali pa rin ang mga kamay at walang shorts. Ang alkalde, nakasuot lamang ng puting polo, ay nagpakita at nagpasalamat kina Luis at Medialdea para sa regalo. Tapusin ko na siya. Ikaw na ang bahala, ang wika ng alkalde nang may kasiyahan. Nang tanungin kung ano ang mangyayari kay Alan, tiniyak ni Medialdea sa alkalde na papatayin nila ito. Si Eileen at Alan ay isinakay sa Tamaraw van ng mga akusado at tumungo sa Kalawan na sinundan ng ambulansya. Pinatay ni Kawit si Alan sa isang putok mula sa kanyang rifle. Huminto ang mga lalaki sa isang taniman ng tubo sa sitio Paputok, kilometro 74 ng Barangay Mabacan, at ginahasa si Eileen. Inanyayahan ni Kawit si Centeno na sumali sa sexual na kaguluhan, ngunit tumanggi si Centeno dahil hindi niya kayang tiisin sa kanyang konsensya ang kalupitan na ginagawa kay Eileen. Sa pagtatapos ng gang rape, nagpasya ang 6 na lalaki na barilin si Eileen sa mukha upang itago ang kanilang krimen. Nang umiyak si Eileen habang nakaluhod at nagmamakaawa sa 6 na lalaki na huwag siyang patayin, sinabi ni Eileen sa 6 na lalaki, "Pakiusap, kinuha niyo na ang lahat sa akin. Ang aking kahihiyan, ang aking dangal. Pero pakiusap, huwag niyo agawin ang aking hininga. Ito na lang ang natitira sa akin." Sa kabila ng mga pakiusap ni Eileen na huwag siyang patayin, tinakot ni Luis Corcolon ang bibig ni Eileen gamit ang panyo at binaril siya sa mukha gamit ang kanyang rifle, na nagdulot ng kanyang agarang kamatayan, at inutusan si Centeno na itapon ang katawan ni Eileen. Gayunpaman, ang bangkay ni Eileen ay nanatili sa loob ng van. Ang kanyang mukha ay may sugat mula sa bala. Ang kanyang bibig ay may panyo. Ang kanyang melon orange na Giordano Classic t-shirt ay nakarolyo hanggang sa kanyang mga balikat na nagpapakita ng kanyang dibdib, at ang kanyang damit pang ibaba ay nakababa malapit sa kanyang mga paa na may puting sapatos. Kasunod ng magkahiwalay na investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng batas, hinabol ng mga taga-usig ang mga kaso laban kina Sanchez at kanyang mga tauhan, ngunit hindi isinama si Teofilo Kit Alqueza, anak ni Henero Dictador Alqueza, bilang mga respondent. Sinasabi ni Sanchez na si Alqueza ang utak ng operasyon. Noong Hunyo 20, 1973, ang ina ni Eileen na si Ma, Clara Sarmenta, ay nakatanggap ng tawag mula sa ibang tao, at pagdating nila sa lugar, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Eileen sa loob ng isang puting van. Sa isang pagsusuri na isinagawa ng PNP Crime Laboratory Office, natuklasan na si Eileen ay ginahasa bago pinatay. Samantala, natagpuan ang katawan ni Alan Gomez sa mabuhanging bahagi sa isa pang barangay sa Kalawan, Laguna. Si Gomez ay nagtamo ng 2 tama ng bala.
isa sa ulo at isa sa likod, sa kanyang katawan. Ang dalawang lalaki ay sumuko sa himpilan ng pulisya kung saan inilarawan nila ang kanilang sarili bilang mga tauhan ni Sanchez. Tinutukoy din nila ng tahasan si Sanchez bilang utak ng pagpatay at pagpaslang sa dalawang biktima. Ang kaso ay itinuturing na pinakamahirap para sa mga investigador dahil sa mga saksi na nag-aakusa kay Sanchez at sa kanyang mga tauhan para sa kaso. Isang sasakyan, Toyota Tamaraw FX, na ginamit sa pagdukot kina Sarmenta at Gomez ay isinuko sa pulis. Hindi pa yon, pagkatapos nilang gawin ang krimen, nilinis ang sasakyan sa harap ng munisipyo ng Kalawan. Natagpuan ng mga awtoridad ang isang ginamit na bala malapit sa katawan ni Gomez. Noong Marso 14, 1975, tinapos ni Judge Harriet Demetrio ng Pasig ang 16 na buwang paglilitis sa kaso ng pagpatay kina Sarmenta at Gomez sa pamamagitan ng pagtukoy kay Mayor Antonio Sanchez ng Kalawan at ilang mga kasabwat na ilan lamang sa kanila ay mga pulis sa panggagahasa at pagpatay kay Sarmenta at pagpatay sa kaibigan ni Sarmenta. Si Demetrio, sa kanyang 132 pahinang desisyon, ay inilarawan ng krimen bilang bunga ng isang planong tila pinlano sa impyerno. Naglingkod si Sanchez ng 7 termino ng reclusion perpetua, 40 taon bawat termino para sa krimen. Noong Enero 25, 1979, pinagtibay ng Korte Suprema ng Pilipinas ang desisyon ng Regional Trial Court. Noong Agosto 20, 1979, binigyan si Sanchez ng dobleng habambuhay na pagkakabilanggo ng Korte Suprema para sa ibang kaso, pagpatay kina Nelson at Rickson Peñalosa noong 1971. Kasama ng kanyang 7 habambuhay na pagkakakulong para sa pagpatay kina Sarmenta at Gomez, kailangan ding magtagal ni Sanchez ng kabuang 360 taon sa bilangguan.